Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. May I invite everyone to please stand up. Yes, as we start our Sunday service with a praise and worship for the Lord. Bago yon, pwede ba nating batiin ang katabi natin ng magandang hapon? Sabihin mo, maganda ka pa sa hapon o mas gwapo ka pa sa hapon. Ayan, yung nasa harap din natin, nasa likod. Yes. This afternoon, we will have a corporate worship together. Sama-sama tayo as one family. But before that, gusto kong magbasa sa inyo ng passage. This is from Psalms 147, verse 5 to 15. Verse 5 says, "How great is our Lord! His power is absolute. His understanding is beyond comprehension. The Lord supports the humble." Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, humble? Oh, alam natin ang anong ibig sabihin ng humble or humility? Ito ay ang pagpapakumbaba. Kaya sabihin mo sa kanya, ngayong hapong ito, magpapakumbaba ka. Ayan, we will be humble before the Lord. But He brings the wicked down into dust. Sing out your thanks to the Lord. Ayan, sabihin mo sa kanya, sing out. Hindi siya sabi sing in. Pag sing in sa loob lang yon. Pero pag sing out, naririnig, nasa labas, palabas siya. Sing out your thanks to the Lord. Sing praises to our God with a harp. He covers the heavens with clouds, provides rain for the earth, and makes the grass grow in mountain pastures. Kung babasahin natin tong verse 8, meron tayong kasabihan na there are greener pastures. Ibig sabihin nun, mas matabang lupa, mas masigabong mga tanim. Ayan. Si Lord ang nagbibigay sa atin ng ganoong mga blessings, no? The grass grow in mountain pastures. Verse 9, He gives food to the wild animals and feeds the young ravens when they cry. He takes no pleasure in the strength of a horse or in human might. No, the Lord's delight is in those who fear Him, those who put their hope in His unfailing love. Glorify the Lord, O Jerusalem. Praise your God, O Zion. For He has strengthened the bars of your gates and blessed your children within your walls. He sends peace across your nation and satisfies your hunger with the finest wheat. He sends His order to the world. How swiftly His word flies. Pwede ba nating palakpakan si Lord? Ito ay konti pa lamang sa mga kakayahan ng ating Panginoon. At mga kapatid, tayo ay magsigla at magsaya dahil ang pinupuri nating Diyos ay itong napaka-makapangyarihan na Diyos na ito. Come on, can we give a clap offering to the Lord? Shout praises, shout hallelujah! Hallelujah, oh Jesus! Yes, Lord, this afternoon, Lord, we come before you, Lord, with all humility, Lord God. Aming ibinababa lahat ng kayabangan, Lord God. Lahat ng aming bigat, Lord, na pinagdaraanan, Lord. Aming ibinababa sa inyong paanan, Lord. Lord, we offer you our lives, Lord God. We offer you the entirety, Lord, of our being, Lord. Dahil, Lord, apart from you, Lord God, we are nothing, Lord. But because of your goodness, O God, because of your kindness, andito kami, Lord, tumatayo. At aming ibabalik lahat ng papuri at pagsamba sa inyo. And Lord, as we sing, Lord, this song of praise, Panginoon, naway maintindihan namin, Lord, kung gaano kayo kalakas, kung gaano kayo kabuti, Lord God, kung gaano kayo kalaki, Lord, over all our problems, Lord. Lahat ng aming pinagdadaanan, Lord, ay wala lang ito, Lord, compared to you. And Lord, we just come before you this afternoon and we give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Ayan. Tanungin mo ngayong katabi mo, handa ka na ba magpuri kay Lord? Okay. Come on, let's clap together.
Sabay-sabay nating awitin. Water you turned into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Sing our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Let's sing the first verse again. Water you turn into wine. Water you turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, sing our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. You are great, our God. You are great. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, come on, all the voices. And if our God is for us, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God, come on, sing it with faith. And if our God, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Oh, then what could stand against? Oh, God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, sing our God. Our God is stronger, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, sing it again. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, all the voices, come on, lift your voice. Our God is greater, our God is stronger.
God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, one more time. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, sing it again. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Oh, our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, sing it softly one more time. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, sing our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. Yes, let's continue to raise both of our hands. Yes, Lord Jesus. And may I invite everyone to close their eyes. Lord, thank you, Lord God. Truly, you are great, Lord. And you are our God. At Lord, habang kami ay patuloy na umaawit sa iyo, Lord God, may you break every hard heart we have, Lord. Lahat ng matigas na puso, matigas na dibdib, Lord. And penetrate to our lives, Lord. Help us believe, Lord God. Help us have faith, Lord. Kung meron man dito, Lord, who is having a hard time to believe, Lord, work your wonders upon them, Panginoon. Yes, Lord. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Let's sing the first verse again.
the splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, we'll see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, we'll see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, we'll see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, we'll see how great is our God. Sing how great is our God. Oh, sing with me, how great is our God. and oh, we'll see how great is our God. Name above all names, you're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names, you're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. and oh, we'll see how great
dagdagan. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Sing it again. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Sing it again. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. Oh, how great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. Yeah. How great Thou art, 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 how great Thou art. Dakilang Diyos, dakilang Diyos, awitan ng dakilang Diyos, awitan natin ang
dakilang Diyos ng buong puso. Dakilang Diyos, awitan ng dakilang Diyos, awitan natin ang dakilang Diyos. Sa huling pagkakataon, dakilang Diyos, dakilang Diyos, awitan ang dakilang Diyos, awitan natin ang dakilang Diyos. Sing how great is our God. Come on, church, taas natin ang Sing mga with kamay. me, Worship. how great is our God. And oh, we'll see how great, We say, how great galing sa puso. is our God. We say, How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. Come on, all the voices. Sing it out. You're the name above all names. Come on, lift your voice. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. For the last time, name above all names. Yeah, you're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. Oh, you are great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Yes, you are great, oh God. How great is our God. And oh, we'll see how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. Come on, lift your voice. Shout praises to the Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, oh God. Truly you are great, Lord.
And Lord, by your grace, O God, by your love, Lord, we are here today gathered, Lord, para marinig ang salita mo, Panginoon. And Lord, may you prepare our hearts and our minds, Lord, as we hear your word this afternoon, Lord. May this word reflect upon us, O God. May this word be ministered upon our families, Lord. At naway, Lord, lahat ng taong naririto, Lord, ay inyong bigyan ng lubos-lubos na pagpapala, Lord God. Umaapaw, Panginoon. At kaming inyong mga anak, Lord, we just humbly come before you, Lord, with open hearts, Lord God. We want to live a life, Lord, that is giving glory to you, Panginoon. Lord, to you belong all the glory, honor, and praise. Lahat ng mataas na papuri at pagsamba ay sa iyo, Lord. At ang lahat ng anak ng Lord ay sumigaw ng Amen! Amen! And Amen! And Amen! Yes, Lord God. Thank you, Lord. Makakaupo na po ang lahat. Ayan, yung kaliwa naman, yung kabila naman, good afternoon. Praise God, nandito tayong lahat para makinig ng salita ng Diyos. Amen? Amen po. Ayan, sa atin din mga nanonood sa FB Live, magandang hapon din po sa lahat. Ngayon po, kayo nagtataka kung bakit ako po ang nakatayo dito. So, para po sa mga hindi nakakilala, ako po si Teacher Rachel. Ayan po. So, dahil wala po kasi sila Dr. Tin, ako po ang naatasan na magsalita. Pero hindi na po importante kung sino ang tumatayo. Ang importante po ay ang salita ng Panginoon ngayong hapon na ito. Amen po? Amen po ba? Pwede po ba natin yung palakpakan si Lord, yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay? Pag pumapalakpak po tayo sa Diyos, dapat po sa ibabaw, mas mataas po. Ayan. Amen. Hallelujah. Opo. Bago po ako magsimula, meron lang po, ulit ako, i-remind ko lang po palagi, kapag po ako nagsasalita or nagtuturo sa eskwelahan, lagi ko pong nire-remind tong tatlong bagay na ito. Una, ang dapat pong tandaan, na kailangan po nating gawin ay makinig. Sabi mo sa katabi mo, makinig. Yan, makikinig po tayo. Okay, yung cellphone natin, pwede nating, kung hindi na natin kailangan, so tabi natin. Or kung nandyan yung notes mo, pwede mong gamitin. Pangalawa, na dapat po nating tandaan, syempre po, kailangan po, yung mga importanteng sasabihin ng Panginoon, pwede nating isulat. Tama po ba? Okay? At yung pangatlo po, tayo po, kapag po sinabing amen, lahat po ay tutugon. Pag sinabing amen, ano po sasabihin ng lahat? Amen. Ulit po, amen? Amen? Ayun, okay po. Mas maganda po nagsasalita tayo para hindi tayo antukin. Okay? So lahat po ng mga matutulog, lagi ko nare-remind, bibigyan ng jacket. Okay? Anong jacket? Jacket chan, okay? Kasi kakaratihin ka ng katabi mo pag natulog ka, okay? Ayan. So, ngayon po, alam ko po na may gagawin ang Panginoon sa oras na ito. Kaya po, bago po tayo dumako sa ating pag-aaralan ngayong hapon, ayan, meron po muna tayong papanoorin. Ito ay short video clip lang, okay? Sige po, panoorin po natin ito. At alam ko kilala, alam niyo po ito at ito po ay napanood niyo na. Yan, pamilyar po ba tayo sa moment na yan? Yan, sa eksenang yan. Akala ni Miss Colombia, siya yung Miss Universe na. Miss Universe 2015 is Philippines. Ayan. Naalala niyo po ba yung moment na yan? Sino nakapanood niyan? Yan, ang Miss Universe, no? So, akala natin, panalo na sino? Si Miss Colombia, okay? Siya na talaga kasi kinoronahan na. Pero, si Miss Pia Wurtzbach pala, ang pambato ng Pilipinas pala, ang kokoronahan ng gabing iyan. Okay, siya pala ang Miss Universe. Okay? So ito pong napanood natin na video na yan, yan po yung unexpected moment. Sabi natin, unexpected. Or pangyayaring hindi natin inakala. Or pangyayaring hindi natin inasahan. Tama?
Sino po dito naranasan na ninyo yung ganito na yung inaasahan mo, hindi yun ang nangyari? Meron bang ganun pangyayari sa buhay natin? Na ito yung ine-expect mo, pero iba ang nangyari. Parang reality versus expectation, ano? So, example po, di ba, ang ine-expect mo, hindi ka makakasama sa with honors kasi parang feeling mo kulang yung ano mo, kulang yung hindi mo nabigay yung best mo. Pero yung pala, kasama ka pala sa with honors. Tama po? O kaya naman, akala mo, ine-expect mo na ikaw yung mapipili or mapopromote, pero iba pala yung na-promote. Di ba? So, yun yung mga unexpected na pangyayari. So, ngayong hapon, isang napakagandang kwento po muli ang atin pong pag-aaralan sa Biblia na may significance sa ating buhay at parang may kinalaman din, parang may ganong pangyayari sa napanood natin. Okay? So, ang title po ng ating sermon or ng lesson ngayon ay pinamagatang, When God Crossed His Arms. Ayan po, nakikita po natin. Hindi po ganito. It's a sign of kayabangan, di ba? Minsan, ano, yung sa iba. Pero ito po, nakita niyo po ba? Ayan. Minsan din yung pagkocross na ganyan, ano po yan, galit, di ba? Pero ito, hindi galit si Lord dyan. Nakaganito po yan, when God crossed His arms. Ayun. So bakit kaya? Ano kaya ibig sabihin niya, no? Yan po ang ating aalamin ngayong hapon. Excited na po ba tayo? Na bakit kaya ganyan? Anong meron dyan? Di ba sa mga hand signal, kapag gumanto po tayo, anong ibig sabihin? Stop. Kapag gumanto po tayo, anong ibig sabihin? Go, di ba? Kapag gumanito po tayo, ano pa ba? Ganito, anong ibig sabihin nito? Okay or kaya like. Tama po ba? Eh yan, ano kaya? Hindi po yan yung ganito, Kilala niyo po ba yun? Hindi mo gano'n, hindi kayo marohas yan, Iba po yan, nakaganyan po siya, okay? So, bakit kaya iyan ano bang meron dyan? When God crossed His arms. Okay, excited po ba tayo? Are we ready? Excited po ba tayo? Yung excited, sige nga po, malakpak ng malakas para sa Lord. Ayan. So ngayon po, maikling panalangin lang para sa oras na to. Pwede nating ipikit ang ating mga mata. Maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po Lord God sa oras na to Lord God. At Panginoon, gamitin niyo lang po ako bilang mouthpiece mo, Panginoon. At I declare, Lord, na ang bawat isa, buksan ng isip at puso, Panginoon, sa mensahe mo ngayong hapon. And we acknowledge you, Holy Spirit. Ikaw po ang siyang magbibigay, Panginoon, ng conviction sa bawat puso namin. And I pray, Lord, na hindi lang po namin tumarinig lang, kundi ma-apply po namin sa aming buhay at maibahagi din namin, Panginoon, sa mga pamilya namin at sa mga kakilala namin at mga taong nakapaligid sa amin, Panginoon. And I declare, Lord, na ang bawat isang naririto, Lord, bigyan niyo po ng malaking vessel, Lord God, sa pagsalo ng inyong mensahe. At pupunuin niyo po ang bawat isang naririto, Panginoon. Salamat po. Walang salita mo, Panginoon, ang masasayang sa oras na to. Salamat po in Jesus' name. And everybody will say, Amen. Ayan. So when God crossed His arms, makikita po natin yan sa Genesis 48. Sa Genesis chapter 48, verses 1 to 20 yan, pero hanggang 19 lang yung babasahin natin. So ayan po. Himay-himayin po natin ang Genesis 48. Okay, pwede po nating basahin. Nababasa po ba? Nakikita? Ayan, sige po. Lahat ng mga anak ng Diyos, basahin natin. 1, 2, 3, go. Nabalitaan ni... Parang ako. May tao po ba? Ulitin natin. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Nabalitaan ni Jose na may sakit ang kanyang ama. Ang ama niya dyan ay si Jacob. Okay? Kaya't isinama niya ang dalawang anak na lalaki, sina Manases at Ephraim. At dinalaw ang matanda. Nang sabihin ni Jacob na dumating si Jose, nagpilit siyang bumangon kasi may sakit na siya at naupo sa kanyang higaan. Sinabi niya kay Jose, nang ako'y nasa luz, okay? Ang luz po is Bethel, okay? Nagpakita sa akin ang makapangyarihang Diyos at binasbasan ako. Sinong bumasbas sa kanya?
si God. Okay, next. Verses 4 to 5. Next po. Ang verses 4 to 5. Ayan. Sinabi niya na darami ang aking mga ulit. Basahin po natin, parang ako na lang nagbasa. 1, 2, 3, go. Sinabi niya na darami ang aking mga anak at ang aking lahi ay magiging isang malaking bansa at ibibigay niya sa kanila ang lupaing iyon habang panahon. Ang dalawa mong anak na isinilang dito sa Ehipto, sino yung mga dalawang anak niyang isinilang sa Ehipto? Manases at Ephraim. Ang dalawa mong anak na isinilang dito sa Ehipto, bago ako dumating, ay ibibilang sa aking mga anak. Kaya tulad ni Ruben at Simeon, sina Ephraim at Manases ay magiging tagapagmana ko rin. Ayun. So hindi lang basta apo lang ang turing, siya ay magiging inadapt niya bilang kanyang anak at magiging tagapagmana rin. And sumunod, next po, basahin natin, nang makita ni Israel ang mga anak ni Jose, tinanong ito ba ang iyong mga anak? Anong sagot? Ulit, anong sagot? Ayon, opo. Sila po ang pinagkaloob sa akin ng Diyos dito sa Ehipto, tugon niya. Sinabi ni Israel, eto na, inutos niya, ilapit mo sila sa akin at babasbasan ko. Halos hindi na makakita noon si Israel dahil sa kanyang katandaan. 100 plus na siya dito. Inilapit nga ni Jose ang mga bata at sila'y niyakap, hinagkan ng matanda. Ano daw ginawa? Niyakap at hinagkan ng matanda. So nakita po natin dyan yung naka-caps lock, binasbasan or babasbasan. Ano ba yung babasbasan or basbas? Ano ba yon? Bless. Tama po ba? Parang ganito po nakita natin sa picture. Ayan po. So, yung pagbe-bless, sabihin natin basbas. Okay, or bless. Alam po ninyo, sa Old Testament, sa old days, sa bansang Israel, ganyan po ang tradisyon nila. Makinig po tayo. Tradisyon po nila na yung tatay or yung grandfather or yung lolo ay ipagpe-pray po niya ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay sa ulo ng kanyang mga anak. Kaya, sino po dito yung mga tatay? Taas ang kamay ng mga tatay. Ayan. Mahalaga po ang papel ng mga tatay, lalo na sa pagdedeklara, sa pagbabasbas, sa pagbe-bless sa mga anak. Okay po? Mamaya po, bakit importante yon? So, ibe-bless ng tatay yung panganay. Sino po daw bang ibe-bless? Sino daw po? Yung panganay na anak. Yung panganay na anak, pag binless siya, yung kanang kamay ang ipapatong. Hindi kaliwang kamay, kundi kanan. Okay? Ano po ba ang meron sa kanang kamay? Okay? Mahalaga po ang pagpapatong ng kanang kamay. Bakit po? The right hand in the Bible has the idea of the favored position. Sabihin natin, favored position. Sa atin kasi, hindi masyadong ganun ka-importante. Sa bansang Israel, nung old days, sa mga panahon na ito, importante yun, So again, the right hand, merong favored position, and the right hand is associated or naiuugnay sa lakas ng Panginoon, God's strength, favor, and help. Okay? Kaya nga po sinabi sa Biblia, inalarawan doon na si Jesus, sitting at the right hand of the Father. So, ibig sabihin, iba ang kanang kamay. Iba ang meron sa kanang kamay. Kaya nga sa atin dito, di ba, sino yung kanang kamay mo? Tama? Yung kanang kamay mo, yung sabihin, iba posisyon yan. Yes or no? Yes po ba?
Okay. So, ganun po ano. At dapat po, yung pagpapatong ng kanang kamay ay sa panganay na anak. Bakit po? Because this signifying, ito po, makinig po tayo kung anong meron sa right hand, bukod sa favored position. This signifying that the oldest son, ang panganay na anak, will receive double. Sabihin natin, double. Again, double. Okay? Double of the family's inheritance. Ayun. Kaya pag pinatong ang kanang kamay ng tatay, lalo na kung mayaman, Henry C., halimbawa, pinatong sa'yo, okay, yung double portion ng kayamanan ni Henry C. mapupunta sa'yo. Wow, di ba? Ewan ko na lang kung hindi ka tumalon sa galak. Tama? So, ano? So, doble ang matatanggap ng panganay na anak. Okay? Sa kaliwa naman, siya naman yung next in line. Okay? Hindi ganun katulad ng nung panganay. Sabi nga nila, ano daw, leftover. O kaya hindi ganun ka the best. O kaya yung wala kang choice kundi tanggapin kung ano yung natira. Okay? So, ayun po, no? So, the blessing from the Father was very significant. Sabi natin, significant. Okay, bakit po? What the Father spoke over them, kung ano yung sinabi ng tatay sa anak, lalo na pag final days na, yung maghihingalo na. Okay? Napaka-importante daw nun because carried great weight. Okay? And would affect the children the rest of their lives. Yung mga mamamatay ng tatay, okay, kailangan i-bless niya na yung mga anak niya. Kasi kung ano yung sinabi niya, may bigat yon at maaapektuhan kung ano yung dineclare ng tatay sa anak. Naintindihan po ba? Okay? So, sa mga tatay na naririto po, huwag naman na po nating hintayin na kunti na lang malalagot na yung hininga sa kaka, magbe-bless sa mga anak mo. Dapat palagi mong pinagpapala ang iyo, kahit hindi mga tatay, mga nanay, lagi nating binibless ang ating mga anak. Amen? Kung ano yung gusto or vision ng Panginoon para sa kanila, para alam nila kung ano yung destiny at lalakaran nila. Amen po? Amen po ba? So, tignan po natin tong picture na to. Ang declaration po natin, parang ganito. Ayan, sige, tignan po natin. Ayan, nakita po ba natin? Ganyan, yung lolo, ang dinadeklara niya lagi sa anak, sorry for the word, you are, yun na nga yun. Tapos sabi nung sumunod naman, you are not good enough yan, okay? Tapos yung sumunod na henerasyon, anong ginawa niya? Meron na siyang shield. Bakit? Hindi niya hinayaan na yung deklarasyon or yung meron sa angkan niya, mapasa niya sa kanyang mga anak. Tama po ba? So, ang deklarasyon po natin ay may epekto sa mga anak. So, sa generation po natin mismo, pwede na po nating ikat. Sabi natin, ikat. Sa tulong ng Panginoon, okay, ikat. Na hindi na natin po ito maipasa. Okay? Yung ipapasa, ang naipapasa minsan kasi, hindi kayamanan eh. Ano po? Naipasang sama ng loob, galit, tama po, pangit na ugali, pangit na pananalita, na kung ano yung lolo, ganun din yung anak. Okay, yung apo, ganun din, naipasa. Ano po? So, pwede po nating ikat na sa tulong ng Panginoon, wag na nating ipasa po sa ating mga anak. Kung meron man tayo na ipapasa sa inyong mga anak, yun na yung pag-ibig, tama po ba? At pagpapala ng Diyos. Amen po? Amen po ba? Okay, na parang ganito, di ba? Kung titingnan mo, Lord, oo nga bakit ako nabuhay sa henerasyong ito? Diba? At such a time as this, tayo ay naririto, ibig sabihin, may gagawin tayo na wag na natin pang ipasa o kunin pa yung mga ibinigay sa atin sa mga susunod nating henerasyon. Okay, sa atin pa lang, ma-break na. Amen po? Amen po ba? Nandyan pa po ba tayo? Nandyan pa po ba? Ayan. So sabi sa 11, Genesis 48, verse 11, sinabi ni Jacob kay Jose, wala na akong pag-asa noon na makakita pa. Ngayon, nakita ko pati ang iyong mga anak.
inalis ni Jose ang mga bata sa kandungan ni Israel at yumuko. Okay? Joseph dito, ano na siya dito, kanang kamay ni Pharaoh. Pero anong ginawa niya? Yumuko siya sa kanyang tatay. Okay? Pagkatapos, inilapit niya sa matanda ang dalawang bata. Si Ephraim, saan daw nilagay si Ephraim? Sa gawing kaliwa. At si Manases naman sa gawing kanan. Okay? Kunwari, ito yung, sige, ito sa inyo kaliwa to. Tama po? Tapos ito, kanan. Si Ephraim, saan daw nilagay? Walang energy. Saan po daw nilagay si Ephraim? Kaliwa. Tapos si Manases, sa kanan. Okay? So makikita natin, ang nag-ayos po nun, si Joseph. Sabi, hindi na nakakakita yung tatay ko. Ayusin ko na ayon sa birthplace. Okay? Dahil ikaw ang panganay, Manases, dito ka sa kanan. Kasi hindi na nakakakita si tatay. O next, ikaw naman, Ephraim, dito ka sa kaliwa. Ayan. Kasi si Jacob, hindi na siya nakakakita halos. Kaya tinulungan niya na yung tatay niya. Okay? Ito ang nangyaring sumunod. Next po. Ngunit, pinag-krus. Sabi natin, pinag-krus. Okay? Pinag-krus ni Israel ang kanyang kamay. Si Israel si Jacob. Ang kanyang kamay at ipinatong ang kanan sa ulo ng nakababatang kapatid o nakababatang si Ephraim at ang kaliwa ay sa ulo ni Manases. Wow! At sila'y binasbasan. Sabi niya, ito yung basbas ni Jacob, pagpalain nawa kayo at palaging subaybayan ng Diyos na pinaglingkuran ni Isaac at ni Abraham, ng Diyos na sa akin nangalagat pumatnubay simula sa pagkabata magpahanggang ngayon man. May kasunod pa yan pero dinat-dat-dat na lang natin. Ano sabihin? Okay, ito na yung pinaka-importante. Okay, so tingnan po natin sa picture, ganito kasi yung nangyari. Ayan, si Manases, di ba nakita nyo kung paanong nag-cross ang kamay ni Jacob. Naging ganito. Ayun na, no? Yung kanang kamay napunta kay Ephraim at yung kaliwang kamay ay napunta kay Manases. Okay. So tingnan po natin hindi nasunod yung plano o pagkakaayos ni Joseph ayon sa tradisyon. Tama po? Hindi nasunod yung plano. Pinag-cross ni Jacob ang kanyang kamay. Okay? At nakita natin, naging ganyan. So yung kanan napunta kanino? May quiz po tayo mamaya. Yung kanan napunta kanino? Kay Ephraim at yung kaliwa ay napunta kay Manases. Ayan. Ano kaya sa tingin nyo ang ginawa ni Jose or ni Joseph? Ito na, sa 17. Sabi diyan, nang makita ni Jose ang ginawa ng kanyang ama, minasama. Sabi natin, minasama. Sabi, sa ibang is displeased. Yung displeased, ang sabi is evil in the eyes. Okay? Minasama niya iyon, kaya't hinawakan niya ang kanang kamay nito upang ilipat sa ulo ni Manases. Parang, teka, mali. Di ba? Isipin na natin kung ano kayang ginawa. Tapos ano ginawa niya? Wika nito, ito po ang matanda. Sa kanya po ininyo ipatong ang kanang kamay. Okay? Nung nakita iyon ni Joseph, siguro ganito yung reaction niya. Tingnan nga natin. Mukhang ganito yung reaction niya. Oh no! Di ba? Kita niya yung parang may mali. Di ba? Mukhang nilalamukos na yung mukha. Pero syempre hindi naman ganyan. Pero kita natin, siguro minasama. Paano ba yung minasamang tingin? Di ba? Parang minasamang tingin. Minasama ni Joseph yon. Hindi dahil feeling niya na nagpa-power trip yung tatay niya. Okay? Hindi nagpa-power trip dito si Jacob. Bakit kaya sa palagay ninyo? Kundi, una, iniisip ni Joseph na hindi iyon tama sa kanilang tradisyon. Okay? Nababaliwalain yung pagbe-blessed sa panganay o sa firstborn. Okay? Pangalawa,
Alam nyo kung bakit gano'n na lang minasama ni Jacob yung ginawa ng tatay niya? Bakit po? Kasi ayaw niya na pong maulit-ulit. Sabihin natin, maulit. Ulit, with energy, maulit. O yan, yung the same mistakes in favoring the younger Joseph na naging dahilan kung bakit kinainggitan at nagalit sa kanya ang kanyang mga kapatid. Naalala niyo po yung kwento na yon na ang paborito ng tatay, sino? Si Joseph at si Benjamin. Kinainggitan ng mga kapatid niyang mga si Ruben hanggang sa side ng ni Leah, okay? Ngayon, ayaw niya na mangyari ulit 'yon na si Manases magalit kay Ephraim. Ayaw niya nang mangyari yun, kaya ganun na lang siya. Okay? At alam niya, naging miserable ang buhay niya dahil doon. So kaya sinubukan pa ni Joseph na i-correct. Tama po ba? Yung kanyang tatay na ito po yung panganay. Dito niyo po ipatong ang inyong kamay. Anong sagot ni Jacob? Tignan po natin. Next po. Ay, wala na. Balikan po natin. Balik natin sa verse kanina. Ayan. Wala dyan. Okay, nabura ko ata. So, anong sagot ni Jacob? Alam niyo kung anong sagot ni Jacob dyan? Alam ko, anak. Alam ko. Okay? I know, my son, I know. And then pagkatapos nun, binless din naman niya si Joseph. Isipin nyo, binless yung apo, pati yung anak, binless din. So, ang tindi ng pagpapala kay Joseph. Tama po ba? Hindi lang si Joseph, pati yung dalawang anak pinagpala. Bakit po? Si Jacob, although siya, sabi nga, Jacob may be old and losing his sight, but he is not losing his insight. Okay? Nakita po niya ng malinaw kung ano yung future ni Ephraim at ni Manases. Na si Ephraim will be greater than Manasseh. Okay? Or Manases. So, dito po, makikita natin, binless sa verse 20, pag binasa po natin, binless si Jacob, si Joseph, at kasabay ng kanyang mga anak. Okay? So, tanong, ito po yung tanong. Bakit kaya, nasundan po natin yung kwento? Nasundan po yung kwento? Okay. Ito yung tanong, habang pinag-aaralan ko to, nagkaroon ako ng question. Sabi ko, bakit kaya sina Ephraim at Manases na kanyang apo kay Joseph ang binless? Bakit hindi yung panganay na anak na si Ruben? Nagets nyo? May panganay na anak si Jacob, tama po, si Ruben. Bakit hindi si Ruben? Bakit si Ephraim at si Manases? Tama? Okay. So, para magkaroon tayo ng konti lang, masundan niyo po ako ng background. Pakita ko lang yung picture na kanina pinakita mo, Angela. Next po. Ayan. Yan po yung pakita ko lang para masundan niyo po ako. Ang mahal talaga ni Jacob at nais niyang pakasalan si Rachel. Pero hindi po ako yun si Rachel. Okay? Sa Bible. So, kaso, niloko po siya ng tatay ni Rachel na si Laban, no? Ang binigay sa kanya, nakita po natin, si Leah. O yun. So, si Leah ang kanyang pangasawa. So, to cut the long story short, nagkaanak si Leah at ang panganay nila ay si Ruben. Okay? At marami pa silang naging anak. After 7 years, naglingkod ulit si Jacob for 7 years para makuha si Rachel. Anong ginawa niya? After 7 years, saka pa lang niya nakuha si Rachel at napangasawa. At nagkaroon sila ng anak at yan ay si Joseph. Okay? Kaya po, paborito ni Jacob sina Joseph at Benjamin kaysa sa mga anak nito na anak niya kay Leah. Kasi ang mga anak niya kay Rachel, syempre, mahal niya si Rachel, tama? Yun talaga yung one great love niya, okay? Kaya yun ang paborito niya. Kaso, nagsiselos nga yung mga panganay or mga anak ni Leah. So ngayon, bakit hindi si Ruben? Balik tayo dun sa tanong. Bakit hindi si Ruben ang binless para tumanggap ng birthright na kung totoosin siya yung panganay? Alam niyo po kung bakit?
Sabihin nyo, bakit? Lahat ng gising, sabihin nyo, bakit? Okay, dahil po ang ginawa ni Ruben ay ganito. Nilapastangan niya ang kanyang ama sa pamamagitan ng alin? Isa sa mga concubine or babae. Kasi ano siya noon kasi pwedeng bukod sa asawa, meron ka pang mga concubine. Ano po? Nilapastangan yung isa sa mga concubine o babae ng kanyang tatay, sinipingan niya or nakipagtalik siya doon. At para kay Jacob, yon ay isang pambabastos. Tama po ba? Hindi yon tama. Okay? Kasi kanya yun kay Jacob yon. Okay? Yung next in line naman, na kapatid ni Ruben. So hindi na pwede si Ruben, ekis na siya. Yung sumunod na next in line sana, si Simon at si Levi, hindi rin pinili. Okay? Hindi rin pinili. Si Ruben, ekis. Si Simon, ekis. Si Levi, ekis din. Bakit? Bakit po? Si Simon at si Levi, ganito po ang kanilang ginawa. Pinatay nila si Shechem. Yung Shechem ay nanggahasa sa kapatid nilang babae. Ang ginawa nila, pinatay nila yon at lahat ng mga lalaki doon sa partido nila Shechem, pinagpapatay ng walang kamalay-malay. So may ginawang hindi maganda, anong nangyari? Ekis na rin. Okay? So ngayon, kaya po sa anak na ni Rachel na si Joseph, mapupunta ang birthright na ang tatanggap ay yung dalawa niyang anak na si Ephraim at si Manases. Nasundan niyo po ako. Okay? So, yung ginawang pag-krus po ni Jacob, okay, na yung kanyang pag-krus ng kamay, yun po ay isang desisyon. Sabi natin, desisyon. Okay? Desisyon na hindi niya pinagsisihan. Kasi bakit? Alam niya na ang kanyang ginawa or alam niya ang kanyang ginawa. Bakit? Kasi yon ay utos or galing kay God. Binigyan siya ng vision, ipinasa lang niya. Tama po ba? So kailangan niyang sumunod kay God kaysa sumunod saan? Sa tradisyon. Sino susundin natin? Yung tradisyon o yung si Lord? Siyempre si Lord, yun ang sinundan niya. So sa kwentong ito, yung ginawa ni Jacob ay illustration ng grace and mercy ni God. Okay? Isang desisyon na hindi niya pagsisisihan o pinagsisihan because He knows what He is doing. Okay? So para matandaan po natin, may tatlong C. CCC. Okay? Nang hindi tayo mag-CC. Tandaan po natin itong tatlong C na ito. Okay? Handa na po ba tayo? May tao po ba dyan? Okay, ano yung tatlong C na ito? Ang tatlong C, ayan po, una, sige po, flash po natin. Ayan, unang C, chosen by God. Another C, confidence in God. And C, last C is cross as an exchange. Okay? So, isa-isahin natin kung ano yung C, C, C. Ang daling tandaan, ano po? Para hindi tayo magsisi, ha? Okay. So, unang C, chosen by God. Sabi nga dyan sa Genesis 48 verse 14, ngunit pinag-krus, di ba, ni Israel ang kanyang kamay at ipinatong ang kanang ulo sa nakababatang si Ephraim at ang kaliwa sa ulo ni Manases. Diyan sa ating binasang kwento o sa verse na yan, sinong mag-aakala na si Ephraim ang makakatanggap ng favored position? Tama po ba? Sino mag-aakala? Yung double portion of blessing. Ano kayang reaksyon ni Ephraim dyan? Kasi alam niya na siya ay pangalawa at alam niya na, si kuya ko talaga ang tagapagmana. Ako ay, tanggap ko na kung ano ang bibigay sa akin. Alam niya na yon. Pero biglang, parang yung napanood natin kanina, no? Si Colombia, tama ba Colombia yon, no? Nagwawagi na siya, nag-ano ng flag. Pero hindi pala siya, si Miss Philippines pala. So anong pakiramdam o ano kayang reaksyon ni Ephraim dyan? Nung pinagpe-pray siguro,
'Diba? Siguro laki yung mata niya o kaya naman naiyak sa tuwa, 'di ba? Hindi natin alam. Okay? Pero for sure, nagulat, masayang-masaya, halo-halong emosyon ang naramdaman dyan ni Ephraim. Tama po ba? So, ito yung hindi niya inakala na matatanggap niya. Alam niyo po, si God, sa buhay natin, madalas po, si God gumagamit ng mga taong hindi mo akalain. Tignan mo nga yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo, yan. Madalas si God gumagamit ng mga taong hindi mo akalain. Tama po? Yung malayo sa standard ng tao. Yes po? Tama? Okay? Sa Bible, pag binasa natin, ang mas pinipili ni God, kung babasahin natin ng Bible, ang pinili ni God si Abel kaysa kay Cain. Pinili niya si Isaac kaysa kay Ishmael. Pinili niya si Jacob kaysa kay Esau. Okay? Ano pa? Si David, pinili ni God kaysa sa kanyang mga kapatid. Tama po? Kasi po alam nyo, ang basihan ng tao, madalas tayo, pag pumipili tayo, ang basihan natin, alin? Kailangan, dapat yan magaling. Tama po ba? Magaling dapat. Ano pa? Malakas, maganda, may pera, okay? Ano pa? Alam niyo po, para kay Lord, hindi po yun importante. Hindi importante kay God kung ano ang posisyon natin, ano ang social status natin. Pag pinili tayo ni God, ibig sabihin, may nakita si God sa atin at nagtitiwala siya sa iyo. May nakita siya sa iyo na special at gagamitin niya yon for His glory. Amen po? Amen po ba? At ang importante po kay God is yung puso natin. Hindi yung pera, kundi yung puso na meron tayo. Puso na marunong sumunod, pusong marunong magpasakop, at pusong marunong magpakumbaba. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, ikaw ba yon? Sige, sa kabila naman, sabihin mo, ikaw ba yon? Okay? Si Ephraim received something he did not deserve. Ulitin ko, si Ephraim, tumanggap siya ng isang bagay na hindi niya deserve, at ganun din po tayo. Amen po? Marami tayong mga pagpapalang natanggap na kahit hindi natin deserve, natanggap natin. Yes or no? Hindi natin deserve pero binigay ng Panginoon. Hindi dahil sa mabait tayo, hindi dahil sa magaling tayo o madiskarte tayo, ibinigay yan ng Panginoon sa atin dahil mabuti ang Panginoon sa kabutihan niya at sa pag-ibig niya sa atin. Tama po? Tanong, alin po yung isa sa mga tinanggap natin na tinanggap natin kay God na hindi natin deserve? Una, mababasa po natin yan sa Efeso. Sige nga po, next verse po. Ayan. Sa mga taga-Efeso, chapter 1, verses 4 to 5, basahin ang lahat ng anak ng Diyos. 1, 2, 3, go! Upang maging sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. So, kung titignan natin, bago pa likhain ang sanlibutan, nandito na ba tayo noon? Nandito na po ba tayo noon? Wala pa tayo. Isipin niyo yon. Bago palikain ang sanlibutan, pinili na tayo ni God na maging Kanya. At ano pa? Maging anak niya. So, ibig sabihin, pinapakita dito ni God na wala siyang afterthought or pagdadalawang isip sa pagpili sa'yo. Kung yung iba tinitignan ka pa para piliin, o kaya kung iba naman, hindi ka pinipili, huwag ka mag-alala, si Lord palagi kang pinipili. Amen po? Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ni Lord. Okay? At, ito ba, walang pagdududa, dahil, bakit? Bakit tayo pinili ng Panginoon? Dahil sa pag-ibig niya sa atin. Ganun tayo kamahal ng Panginoon sa pamamagitan daw ni Mang Kepweng? Nino po? Ni Jesus Christ. Okay? Kaya kung iisipin po natin, isipin po natin mabuti sino tayo
para piliin ng Diyos. Ano mo naman, parang Lord, oo nga no, sino ako para piliin mo? Tama po? Alam niyo po, hindi naman po tayo mga Israelita. Tayo po ay sa Biblia, ang tawag sa atin, Hentil. Mga Gentiles tayo. We are outside the bloodline. Pero pinili pa rin tayo na maging anak ng Diyos. Sabi nga, grafted in. Okay? Kaya po, no, mapapaisip at mapapaano ka agad talaga, parang, wow, Lord, thank you, pinili mo ako. Tama po? Thank you dahil ang tingin mo sa akin ay anak. Yun ay pambihirang favor. Sabi mo, pambihirang favor. Okay? Pambihirang biyaya, yun ang Panginoon. So sa mga matagal ng Kristiyano or believer, na alam mo na pinili ka na ng Diyos, pinili tayo ng Diyos, alam na natin na anak tayo ng Diyos, sabihin mo sa katabi mo, ingatan mo yung natanggap mo. 'Di ba? Sa lahat ng mga matagal ng Kristiyano, na alam niya na anak siya at alam niyang merong binigay sa iyo ang Panginoon na double portion or pagpapala ng Panginoon, ingatan po natin yan. Tama po? Okay? Bakit po? Kasi yung pagiging anak natin, hindi yan mawawala. Pero pwede naman tayong, pag tinakwil natin si God, pwedeng mawala yung pagiging anak natin. Pero yung birthright, sabi natin birthright, o yung karapatan ng pagmamay-ari or pribilehiyo, pwede po yung mawala sa atin. Kaya wag po natin basta-basta ipagpapalit. Sabi mo, wag ipagpapalit. Saan o kanino? Sa pleasure ng mundo. Imagine si Esau at si Jacob, nung panahon nila, si Esau binigyan ng may birthright siya. Pinagpalit niya saan? Sa pagkain. Kasi gutom na siya. Isipin niyo yun, wala siyang pagpapahalaga sa bagay o kaloob ng Diyos. Pinagpalit niya saan? Pagkain. Kanino napunta yung birthright? Kay Jacob. Okay? So ngayon, sabi nga dun sa encounter na inatinan namin, ang demonyo, hindi yan maghahain ng pangit. Tama po ba? No, yung wala dun yung interest mo. Ang ihahain ng demonyo, yung maganda. Yung mahuhook yung attention mo. Tama? Hanggang sa di mo namamalayan ang sarili mo, na-trap ka na pala. Tama po ba? Na-addict ka na doon sa kung ano man yung pinagkakaadikan mo. Hindi mo na kayang bitawan. Naging parte na ng sistema mo at hindi mo alam, unti-unti itong sumisira sa'yo. Parang ganito po. Tingnan po natin to. Yung picture. Ayan. So, ayan o. Comfort zone. Paduyan-duyan na lang. Di ba? Tapos, hindi niya alam, wala na siyang interes sa pagbabasa ng Biblia. Bakit? Nasa na yung attention niya? Nandun sa social media. Nauubos ang oras sa social media, complacency, masyado ng alin yan. Masyado ng antag doon. Kampante na, ayan. Hindi niya alam, yung demonyo, doon sa gilid, yung mga gifts, learnings, yung blessing na dapat ine-enjoy mo, anong ginawa? Ninanakaw na sa'yo. At hindi mo alam, yung duyan, pagbagsak niyan, kawawa. Bakit? Ang babagsakan, mga tinik-tinik at di mo alam kung gaano kalalim yan. Okay? Wala nang interes sa salita ng Panginoon. Kampante na lang. Okay na ako dito, Christian naman ako, saved na ako, okay na. Hindi naman pwedeng ganon. Okay? Na tayo na kampante lagi. Na dahil merong battle. Every day may battle. Tama po? At kailangan natin ang salita ng Panginoon. Kaya wag tayong pakampante. Wag natin basta-basta bitawan or ipagsawalang bahala yung birthright na binigay sa atin ng Panginoon. Okay? So tandaan po natin, God chose us to... Bakit tayo pinili ng Panginoon? Ito po, pakita natin. God chose us to represent Him in holiness and truth. Okay? Sabihin natin, holiness and truth.
kabanalan at katotohanan. Hindi na tayo dapat umaayon sa kung ano ang meron sa mundo. Tama? Narinig ko nga, sabi ni Mimoy, we are set apart. Okay? Set apart na, for example, kung sa office, lahat ng daraya sa time. Okay? Ikaw na nire-represent mo si God, kahit walang nakakakita, maging honest ka sa time. Kahit 1 minute yan, or 2 minutes, or 5 minutes, maging tapat ka sa oras. Tama po? Naalala ko dati, ito, tinuturo to sa church, kaya in-apply ko sa school, from private school to public school. Kapag nagdalagay ako ng time, nakakahiya naman talaga. Minsan kasi pumapasok ako ng late, lalo na sa private. Kasi anong oras na yon? Pagtingin ko, yung time, kahit late ako, nilalagay ko pa rin yung time ng dating ko. Kung late ako. Kasi aanhin ko naman, nilagay ko 6 a.m. Yung pasok ko kahit hindi naman, 30 minutes akong late. Tapos, wala man nakakita, okay lang yun. Pwede, wala nakakita sa akin, pero si Lord, nakita ako. Tama po ba? Nire-represent ko si God dun sa mga kasama ko. Hindi ko pwede, huwag kayong madaya sa time. Pero ako ang daya ko sa time. Tama po ba? Kaya kahit late ako, nilalagay ko kahit 1 minute yan or 2 minutes late, nilalagay ko pa rin. Dala ko yan hanggang public school. Tapos minsan sinasabi nila sa akin, parang nagpapaalam pa. Kunwari, magsisinungaling yung mga co-teacher ko, no? Example lang, magsisinungaling sila. Ilalapit pa nila sa akin, Ma'am Lacanari, o Ma'am Galanza, okay lang ba na ganito yung sabihin natin? Nagpapaalam sila sa akin. Sasabihin ko, di ba pagsisinungaling yan? Huwag na lang yan. Sabihin na natin yung totoo. Yun naman talaga yung tama eh. Yun naman talaga yung totoo. Sabihin natin, kung mapapaya tayo. Ganun talaga. Kasi mali naman talaga tayo. Ano mas maganda? Magsabi ng totoo. Kahit sa tax, naalala ko, nung sa konting testimony, naalala ko din, nagbabayad kami, di ba lahat naman tayo nagbabayad ng, ano bang tawag natin doon? Sedula, ayan, nagbabayad ng sedula. Ngayon, yearly, nagbabayad yon. So magkano yon? Ang binabayaran namin ata noon, 100 plus yon. Tapos, mga co-teacher ko, umaaray na doon sa 100 plus na yon. Ang laki daw. Kasi pag pumunta ka sa munisipyo, pag ikaw ang nagbayad, magkano lang? 30 pesos. Or 30 or 40 pesos, parang ganyan. Pero yung sinisingil sa amin, 100 plus. One time, naabutan ko, magbabayad na ako ng sedula. Sabi sa akin, ma'am, ito po yung amount. Naisulat na doon sa resibo, ito po yung amount. Sabi ko, hindi po, magbabayad po ako. Magkano po ba talaga yung sinisingil niyo sa amin? Sabi nung lalaki na nagsusulat, sigurado kayo, ma'am? Opo, babayaran ko po yun. Sabi niya, sigurado ka? Medyo malaki po yun. Magkano po pa? Sinabi yung amount. Hindi ko alam kung 300 or mas. Hindi naman ganong kalakihan, pero sa mga nakasanayan na magbayad ng 100 plus, mabigat na yon, tama? Kasi sa munisipyo lang, 30 pesos, 35 pesos lang yon. So, ano nangyari? Sabi sa akin, sigurado ka, babayaran mo? Opo, babayaran ko po. Kung magkano po talaga yung binabayad ng teacher 1, ibabayad ko po yon. Nagulat sila, parang hindi sila makapaniwala. Yung tingin nila sa akin, parang sabi nila, ma'am, bakit po? Nagtataka sila. Sabi ko, ano po, born again po kasi ako. Sabi kong ganyan. Born again po, ito po yung tinuturo sa amin sa church. Maging tapat, dapat tapat, dapat tama. O yun. Tapos, sabi nung nagsusulat, sana lahat ng teacher ganyan, no? Tapos sinulat niya na, binigay niya na sa akin. Sabi niya, sige, sasabihin ko kay mayor ng Taytay. Sabi, bigyan ka ng bigas, saka 10K. Tapos sabi ko, hindi na po, basta po kung ano po yung dapat kong gawin, yun po yung tama sa mata ng Panginoon. Tapos yung sumunod na magbabayad, sabi, ay ma'am, binago na niya. Yung kung ano yung binayad ko, yun na yung nilagay niya. Sabi niya, ay ma'am, ito na po yung babayaran niyo. Sabi nung isa, ang mahal naman yan, di ba ganito lang? Yung co-teacher ko nga isa, ganito lang yung binayad, 30 plus o 35. Sabi, si ma'am nga nagbayad ng 300 plus ata yun. Bakit kayo po hindi? Umalis na ako kasi baka mamaya pag-initan ako. Okay, tapos, eto na, sumunod na mga taon,
Hindi naman ako nag-expect dun sa bigas, okay? Sumunod na mga taon, alam nyo, all glory to God. Sumunod na taon, alam nyo ang nangyari, may nabago. Ang nabago po, sorry Ma'am Marlene, sa Taytay, di ba? Ngayon sa Taytay, ang ginagawa na nila, kung magkano talaga yung teacher 1, ito ang amount. Kung magkano sweldo talaga ng teacher, annually ata, no? Yun talaga yung nilalagay, yun yung sinisingil. Sa teacher 2, gantong amount. Teacher 3, nabago. Na parang inaano na nila na parang pwede pala. Ito talaga yung tama na nagbabayad ang teacher ng kung ano yung tawag dito, kung ano talaga yung amount na dapat bayaran. So nagkaroon ng pagbabago saan? Sa sistema. Okay? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Hindi po dahil ako yon, kundi dahil mayroong gumawa ng kung ano yung tama. Okay po? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, nire-represent mo si Lord. Okay? Be holy. Tama po ba? So, bukod doon, pinili din tayo, bukod sa holiness and truth, pinili din tayo ni God para pagpalain. Sabi natin, pagpalain. At sintaas nga kamay ng gusto ng pagpapala. O di ba? Buhay na buhay tayo pag pagpapala. Di ba? Pero alam niyo, sa totoo lang, gustong-gusto naman talaga tayo ng Lord pagpalain. Amen? Ito yung pagpapala na hindi lang pinansyal, kundi sa lahat ng area ng buhay natin. Kasi sinabi ni God sa John 15:16, di ba? You did not choose me, but I chose you. Pinili ka ng Panginoon and appointed you. Hindi ka lang pinili, inappoint ka pa to bear fruits. Okay? Tayo ay mamumunga. Sabi mo sa katabi mo, namumunga. Okay? Ang gusto ng Lord, nag-i-increase tayo. Amen po? Amen po ba? So again, so when God crossed His arms, He chose to bless you. Amen? Okay, so ano nga ulit yung unang C? Again po, ano po yung unang C? Chosen by God. Nandyan pa po ba tayo? Next number. Next let na C. Confidence in God. Okay, sabi sa Jeremiah 17:7, basahin ng lahat ng mga babae. 1, 2, 3, go. Whose confidence is in Him. Yung confidence, yung kumpiyansa, nasa Panginoon. Yung pagtitiwala, nasa Panginoon. At dahil doon, pagpapalain tayo. Sabi dito, sa kwentong ating binasa, tinuruan tayo ni God na magtiwala sa Kanya kahit na hindi umaayon sa atin kung ano yung ating naging plano o inaasahan. Mahirap po ba yun na tawag dito, di ba? Ito yung inaasahan mo, ito yung plano mo, pero hindi yun yung nangyari. Anong mararamdaman mo? Ano pong mararamdaman natin? Pero dito, tinuturuan tayo ni God na magtiwala. Madali o mahirap magtiwala? Minsan, no, lalo na kung yung pinaplano mo o yung inaasahan mo, talagang bongga to the highest level. Tapos hindi yon ang nangyari. Tulad ni Joseph, di ba? Inayos pa niya according to place of birth. Sa left si Ephraim, sa right si Manasseh. Kaya po, gayon na lamang yung kanyang naging reaksyon nung pinag-cross nung tatay yung kanyang kamay. Minasama niya. Bakit? Sa tradisyon nila, ganun dapat, na hindi ka dapat magkamali. Bakit po? Dahil once na i-release mo na yung blessing, wala nang bawian yon. Okay? Kaya anong ginawa niya? Sinubukan pa niyang i-correct. Kaso, na-bless niya na. So, dito sa kwento, siguro nagpupuyos ang damdamin ni Joseph. Kuwang-kuha ni Joseph yung gigil natin, no? Okay? Na kapag hindi nangyayari yung pinagpaplanuhan o yung inaasahan, sino dito nagagalit, nadi-disappoint kapag hindi nangyari yung pinag-usapan o pinagplanuhan? Yung iba sabi, humawi na lang sa ulo, no? Okay? Ang bilis ma-disappoint na dapat ito yung pinagplanuhan natin, ba't di nangyari? Gagalit na, okay? Nang iit siya na, ng gamit, okay? So, alam niyo po, nangyari na din po ba yun sa inyo na ang ganda ng plano, no? Pinag-pray mo talaga kay Lord.
na Lord, i-bless niyo po itong aking gagawin, itong plano ko. Kaso, sabihin natin, nagkaroon ng problema. Nabago lahat ng plano. So, nung nabago, eto na, nagsimula ka ng alin? Magduda. Nangyayari? Simula ka na agad magduda na, Lord, naririnig mo ba talaga yung prayer ko? Ba't di mo binless? Ba't na iba? Example na lang, pandemic. Di ba? Ang gaganda ng mga plano natin bago mag-pandemic, yes or no? Kami ang plano namin nun sa school, pupunta kaming Palawan. Pero hindi nangyari kasi nag-pandemic. Okay? Lahat ng plano natin, ano nangyari? Wala na. Lahat nasa bahay. Okay? So like Joseph in the story, dahil hindi natin naiintindihan yung pangyayari na yon na hindi natin inakala, marahil pwede nating sabihin kay Lord, Lord, not this way. Lord, not this course. Lord, not this place. Kung nasaan ka man ngayon na lugar at sinasabi mo ngayon na Lord, hindi ito sa lugar na ito, hindi ako dito. Na Lord, hindi itong course na to, bakit ito? O kaya, Lord, hindi itong paraan na to, bakit ito yung na-experience ko, Lord, hindi ito. Pero alam nyo, yun pala yung gusto or plano ng Lord sa'yo. Pwede? Yun pala yung Ephraim mo. Na dun ka pala pagpapalain ni God. Na kung nasaan ka man ngayon, at nabago yung plano mo, diyan ka nilagay ng Lord, yan pala yung plano ng Lord sa'yo. Diyan ka pala niya pagpapalain. Tama po? Amen po? Meron nga akong nabasa. Doon sa nabasa ko, sabi doon, yung nabasa ko, nangyari ito sa Alabama. Sabi natin, Alabama. Alam niyo po yung Alabama? Ito po ay bansa sa US. No, nagkaroon po ng dito ng ball weevil. Pwede ba nating pakita? Itong ball weevil na to, ayan po, yan ay pumasok sa kanilang bansa. Nakapasok ito sa US, itong ball weevil na to galing sa Mexico. Ang Alabama po, ang kanilang pangunahin o yung tinatanim nila na nag-aangkat ng malaking salapi sa kanila ay ang paggawa ng or pagtatanim ng cotton. Okay? So yun po yung pangunahing pananim at malakas ang kita nila sa pagtatanim ng cotton. Kaso, hindi ko alam kung paano nakapasok yan, yung ball weevil sa kanilang bansa na sumira ng maraming pananim. Kaya wala na po halos silang ma-harvest. At kapag walang ma-harvest, ibig sabihin walang kita, walang pera. So marami pong mga farmers, ano pong ginawa nila? Dahil wala nang kita, binenta na nila yung kanilang mga farm. At para lang makasurvive sila. So naghirap po ang Alabama. Pero doon sa paghihirap na yon, alam niyo po, yun ang nagtulak po sa kanila para magtanim sila. Sabi nila, teka, hindi na applicable tong cotton. Sinisira ng mga ball weevil. Alam nyo, ang nagtulak sa kanila para makasurvive, ang tinanim na nila, peanut. Sabihin nga natin, peanut. Nung nagtanim sila ng peanut, sige, eto na, pwede na to, peanut, tanim natin. Alam nyo po, na-discover nila na ang peanut ay hindi kayang sirain ng ball weevil. Okay? At alam nyo po, na yung pagtatanim nila ng peanut, hindi nila akalain, sabihin natin, hindi akalain. Hindi nila akalain na mas kikita pala sila ng mas malaki doon sa pagtatanim ng peanut kaysa sa pagtatanim ng cotton. Hindi nila akalain na mas pagpapalain pala sila sa pagtatanim ng peanut. Wow! Alam niyo, hindi ko na lang po kumbaga parang idedetalye, pero syempre, alam ko namang mga relihiyoso rin naman ng bansang yon. Sa sobrang appreciated nila sa nangyari, nagtayo sila ng statue. Yung statue, ang hawak sa ibabaw, ball weevil. Okay, yung statue. Pero tayo, kapag sobrang appreciated natin si Lord, hindi na natin kailangan magtayo ng statue. Tama po? Sapat na ang cross sa buhay natin. Tama po? Sapat ng pasalamatan ng Panginoon sa buhay natin. Tama po ba? So sa mga di magagandang pangyayari sa ating buhay, mas lalo po tayong magtiwala sa Panginoon.
Amen po? Magtiwala tayo sa ginagawang proseso ng Lord. At kapag may pinagawa ang Lord sa'yo, kahit feeling mo hindi magwo-work, sumunod tayo. Ulitin ko, kapag may pinagawa sa'yo ang Lord, kahit feeling mo hindi magwo-work, parang hindi ko to ata kaya, Lord. Pero inutos ng Lord sa'yo, gawin mo. Bakit? Hindi baka, doon ka pagpapalain ng Panginoon. Amen? Because He knows what He is doing. Alam ng Diyos kung ano ang kaya niyang gawin sa buhay mo. Ang tanong, magtitiwala po ba tayo sa Kanya? Taas nga po ang kamay na nagtitiwala sa Panginoon. Ayan. Amen po. Ibigay natin yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Kasi sabi ng Biblia yan. Kaya nga sabi ni God, hindi ko na nilagay dyan, Isaiah 55, ito yung favorite verse ko, Isaiah 55. Sabi niya doon, "For my thoughts are not your thoughts." Ang pag-iisip ng Diyos ay hindi natin pag-iisip. No, or neither are your ways, my ways. Ang pamamaraan natin ay hindi pamamaraan ng Panginoon. Iba ang pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan natin. Amen? Amen po ba? Kaya when God crossed His arms, trust Him and put your confidence in Him. Ulitin natin. 1, 2, 3, go. When God crossed His arms, ano daw dapat natin gawin? Trust Him and put your confidence in Him. And last, C. Lapit na po tayo matapos. Cross as an exchange. Okay? Sabi nga sa 2 Corinthians 5:21, basahin naman ang lahat ng mga lalaki. 1, 2, 3, go. Ulit po, boys. Okay, ulit. Sige, mga lalaki. Mas malakas. 1, 2, 3, go. Yun, kala ko papalubog na eh. Okay? So, alam nyo, He made si Jesus yan. For our sake, He made Him, si Jesus, to be seen na kahit walang kasalanan, siya ay naging makasalanan, nabilang sa mga makasalanan, okay? Nagkaroon ng divine exchange. Doon sa eksena ng pag-cross po ni Jacob ng kamay, uulitin ko po yung binanggit ko kanina. Yun po ay illustration ng grace and mercy ni God sa atin. Bakit? Alam niyo po ba? Tingin po kayo sa akin. Hello? Nandiyan pa po ba tayo? Ayan. Si Ephraim, ang illustration niya, tayo. Tayong mga taong nilikha ng Diyos. Si Manasseh is a picture of the Lord Jesus Christ. Nagets niyo po ba? Si Manasseh ay larawan ni Jesus Christ. Bakit? Si God the Father crossed His hands or His arms and placed the right hand upon us. Diba? Kanino nilagay ang kamay? Kay Ephraim or sa atin na mga tao. Tayo yung binless as the firstborn. And the left hand, kanino nilagay? Kay Manasseh, who is Jesus Christ. The curse, yung nilagay sa kanya is the curse that we deserve. Tama po ba? Yung curse na dapat sa atin, kanino nilagay? Kay Jesus Christ. Okay? Yung curse na yon, tayo ang may deserve na tumanggap, pero binigay kay Jesus Christ. So nagkaroon ng divine exchange. Sabihin natin, divine exchange. Dito po, dalawang hand motion that represent the grace of God. Tingin po kayo sa akin. Dalawang hand motion. Una, the Father, His arms are crossed. Tama po? And the Son, who is Jesus Christ, His arms, ano daw ginawa? Are stretched at the cross. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Ulitin ko ha. Anong ginawa ni God the Father? Sige nga, gawin natin yung ginawa ni God the Father. Kinross niya yung arms niya. I-cross natin.
Ayan. And si Jesus Christ, the Son, anong ginawa niya? Stretched. Diba? Saan in-stretch yan? Sa cross. Pinako. Bakit? Para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Amen? Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Bakit hindi natin palakpakan at pasalamatan ng Diyos na mahal niya tayo? Amen? Dapat biyaheng impyerno tayo eh. Ang deserve talaga natin, punishment. Sabihin natin, punishment. Pero lahat ng punishment na yon, kasalanan, mga curses, sakit, kamatayan, nilagay ni Father God kanino? Kay Jesus, who is the firstborn. Pero hindi napunta sa Kanya. O hindi napunta sa atin. Yung mga curses na yun, napunta kay Jesus Christ. Kaya nga sabi, kailanmay, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, alang-alang sa'yo. Sa kabila naman, alang-alang sa'yo. Itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya'y maituring tayong matuwid sa Diyos. Okay? Maituring tayong matuwid, righteous. Okay? Yun, para ganun ang magiging tingin natin, ng Diyos sa atin, na tayo ay maging righteous. Amen? Gumagawa ng kung ano yung katuwiran at kabanalan ng Panginoon. Naintindihan po ba natin? So when God crossed His arms, there was a divine exchange at the cross. Basahin nga po ulit natin. 1, 2, 3, go. When God crossed His arms, there was a divine exchange at the cross. So ito yung picture na, tingnan po natin yung picture. Ganyan yung ginawa ni Jesus sa atin. Na yung latay, yung sugat, pinako, di ba? Grabe yung tinanggap ni Jesus Christ sa atin. Okay? Na dapat tayo yung nandyan, tayo yung nakapako dyan. Amen po ba? Pero sinong tumanggap? Si Jesus. When God crossed His arm, nagkaroon ng divine exchange. So ano nga ulit yung tatlo na C? Para hindi natin pagsisihan. Ulit, ano nga yung C? Una? Ano po ulit? Number 2? Sumunod na C? And sumunod na si last, cross as an exchange. Ayan. Tingnan po ulit natin yung picture. Pagmasdan po ulit natin yung picture. Alam niyo po ba kung bakit si Jesus ang umako ng punishment na dapat tayo ang magbabayad? Kasi alam po niya na hindi tayo o wala ni isa man sa atin ang qualified. Bakit? Si Jesus lamang ang qualified. Bakit po? Tingnan po natin yung picture na sumunod. Ayan. Dahil alam ng Diyos Ama, na sobrang hirap ng dadanasin ng mga taong mapupunta sa impyerno. Okay? Ayan o yung impyerno dyan. Sample lang naman po yan, pero mas matindi pa siguro dyan. Yan yung dadanasin ng mga taong mapupunta sa impyerno. Walang kapayapaan dyan forever. Kaya nga sabi dyan, there is no peace. Okay? Ano sunod? Set the Lord unto the wicked. Kaya sa baba, there will be no rest in peace. Di ba? Naririnig natin yan kapag may mga patay. Kung yung patay na yun, hindi tumanggap kay Lord, hindi nakakilala kay Lord, there will be no rest in peace without Christ. Tama po? Yan yung sasapitin natin. Walang kapayapaan forever kung wala si Kristo. Kaya nga, gano'n na lang po kahirap yung ginawa niya sa cross. Tiniis niya lahat ng sugat, ng sakit dyan sa cross para sa ating kaluluwa. Dahil ayaw niyang danasin natin yung hirap sa impyerno. Gusto niya, ikaw at ako makasama sa langit. Dahil yun naman talaga yung lugar natin at hindi ang impyerno. Tama po? Tama po ba? Okay po? So, sino gusto mapunta ng langit? Siyempre lahat tayo. At hindi lang yon, dapat hindi lang yung sarili natin ang iniisip natin, pati pamilya natin. Tama po ba? Kasi ayan yung ginawa ng Panginoon, ma-appreciate natin. When God crossed His arms,
Ano daw? Nagkaroon ng divine exchange. Okay? Tayo po tayong lahat. May naiintindihan po ba tayo ngayong gabi na to? May naiintindihan po tayo. So ano po ang punto nito sa atin? Na meron tayong Diyos Ama na nagmamahal po sa atin. Na sa simula't simula pa, pinili niya na tayo. Amen. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, ingatan po natin yung tinanggap po natin bilang mga anak. Tinanggap natin yung salvation, yung kaloob ng Panginoon, ingatan po natin yan. At nawa po, hindi po yan mabaliwala o hindi mabaliwala yung ginawa ni Jesus sa cross. Na dapat tayo yun na tayo yung tatanggap nun. Pero alam niyo po, ayaw ni God na danasin po natin yung hirap sa impyerno. Kaya sa oras na to, kapatid, ibigay natin kay God yung buong pagtitiwala at pananampalataya mo sa Kanya. Wala ka namang kailangang gawin. Hindi mo kailangang magbayad ng malaki para tanggapin ka ng Diyos bilang anak. Hindi mo kailangang pahirapan yung sarili mo. Ang gagawin mo lang, manampalataya ka, maniwala ka sa Panginoon. Unahin siya sa buhay mo. Unahin mo siya at gawin mo yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo. And right now, pwede ba nating itaas yung ating dalawang kamay? And let us pray. Abba, Father, maraming salamat po dahil pinili niyo po kaming mahalin at tanggapin bilang mga anak mo. Salamat, Lord, na bago pa man likain ang mundo, Lord, pinili mo na kami. Salamat po, Lord God. Marahil yung iba dito, hindi nakaranas ng pagmamahal ng magulang. Pero, kinocross ni God ang kanyang kamay sa oras na to. At ipinabadama sa iyo ang pag-ibig at yakap. Salamat po, Father God, dahil hindi mo lang kami piniling mahalin, pinili mo rin kaming pagpalain. Na Lord, na ang iyong mga anak, hindi lang kami basta nabuhay dito sa mundo para mag-exist at maghirap, para masaid. Gusto mo, Lord, na ang iyong mga anak ay pagpalain, to be the right hand and co-heir with Christ. Yun ang gusto mo, Panginoon. And Lord, kung meron kaming deserve sa mundong ito, Panginoon, we deserve your punishment. Pero dahil, Lord, yung punishment na yun, dahil yun sa aming mga kasalanan. Pero Lord, pinili mo pa rin po kaming iligtas. You crossed your hands, Lord, and placed the right hand upon us. At si Jesus na ang umako ng aming mga pagkakasala. And in-stretch niya ang kanyang kamay sa krus para kami, Lord, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Lord God. Pwede ba nating pasalamatan ng ating Diyos? I-appreciate mo yung ginawa ng Panginoon. Sige, palakpakan mo ang ating Diyos. Palakpakan mo ng malakas. Pwede mong pasalamatan. Thank you, Jesus. Pasalamatan mo siya sa mga bagay na kahit hindi mo deserve, natanggap mo. Salamat, Panginoon, na mahal mo ako, na mahal mo kami. And right now, kung totoong ikaw ay nagmamahal sa Panginoon, bakit hindi natin papurihan at awitin ang Diyos ng buong puso? Habang hindi karapatan, Give your best worship to the Lord. pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karuhan. Inibig mo ako
Itaas po natin ng tinapay. And before we partake the elements of communion, friends, kung alam po ninyo o natin na hindi ayos ang ating puso sa Panginoon, or kung bago ka pa lamang dito, maaari ka po bang sumunod sa panalangin? Sabihin mo, aking Ama. Sige, bukas mo ang iyong mga labi. Aking Ama. Aking Ama. Pinupuri at pinasasalamatan kita. Pinupuri at pinasasalamatan. Patawad po sa aking pagdududa. Patawad po sa aking pagdududa. Sa kawalan ng pananampalataya. Sa kawalan ng pananampalataya. Patawad po Patawad po. sa hindi ko pagpapahalaga Sa hindi ko pagpapahalaga. sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Ako po ay totoong nagsisisi Ako po ay totoong nagsisisi. at nagpapakumbaba at nagpapakumbaba sa aking mga nagawang kasalanan. sa aking mga nagawang kasalanan. Salamat po Salamat sa inyong dugo sa inyo na naglilinis na naglilinis sa aking mga kasalanan. sa aking mga Salamat po salamat sa inyong kapatawaran. sa iyong kapatawaran. Simula ngayon, Simula ngayon, Jesus, Jesus, ikaw na po ikaw na po ang aking Diyos ang aking at Diyos tagapagligtas. at tagapagligtas. Maghari ka Maghari sa aking buhay. sa aking Sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Sige po, taas po natin ang ating tinapay. Thank you, Lord Jesus. Ikaw po ay tunay na tapat at mabuti sa aming buhay. Kaya po, Panginoon, sa hapon na ito, inaalala po namin ang inyong kabutihan, ang inyong pag-ibig, ang inyong sakripisyo na ginawa sa krus. Inalay niyo po ang inyong buhay para kami ay iligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po, Panginoon, ang tinapay na ito ay tinapay ng buhay na nagpapalakas sa aming espiritu at kaluluwa. Ito ay simbolo ng inyong katawan na nabayubay sa krus. At dahil sa inyong mga sugat na tinanggap, kami ay inyong binuong muli at kami ay inyong pinagaling. Kaya sa lahat ng may mga sakit dito, sabihin natin, by the stripes of Jesus, By the stripes of I Jesus, am healed. I am healed. Salamat po, Panginoon. Sige po, atin pong kainin ang tinapay. Itaas po natin ang juice na simbolo ng dugo ni Jesus na dumanak sa cross ng Kalbaryo na naglilinis sa ating mga kasalanan, karamdaman, at Lord, ito rin pong inyong dugo ay tanda ng proteksyon sa amin. At sa aming pag-inom nito, lahat ng bukas na pinto ng kaaway sa aming buhay ay sinasaraduhan ng inyong banal na dugo sa pangalan ni Jesus. Inumin po natin ang juice. Maaari na po nating ibigay ang ating kaloob, ang ating tithes and offerings sa Panginoon. Niyakap mo ako. Let us give our tithes to the Lord. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang Let us sing with all our hearts. tumbasan. Niyakap mo Ganyan ang ginawa ng ako Diyos sa atin. sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat Come on, sa simulan mong pasalamatan ang ating Diyos. biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa
ay sa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Galing yan sa iyong puso, pasalamatan ng ating Diyos. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Lahat ng mga anak ng Diyos, come on, pasalamatan mo ang ating Diyos na buhay. Salamat, Lord, sa iyong pag-ibig. Salamat, Lord, sa inyong biyaya. Hallelujah! Yung malakas na papuri. Let us shout, Hallelujah! 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 Yes, Lord. Kulang ang aming mga salita, Panginoon, para pasalamatan ka. At Lord, sa oras na to, Panginoon, naniniwala kami, Lord, na kami ay hindi mga Kristiyanong talunan. Kami, Lord, ay mga Kristiyanong matagumpay dahil Ikaw ay tagumpay sa aming buhay. And right now, pwede ba nating itaas ang ating dalawang kamay? Hallelujah, Father. We bless you and we honor you, Lord. Salamat po sa inyong salita na natanggap namin, Lord, sa araw na ito. At dalangin ko, Panginoon, na hindi lang namin yung maririnig lang, kundi isasagawa, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na maranasan namin ang katotohanan, ma-experience namin ang salita mo sa aming buhay. Dalangin ko, Lord God, ng bawat isang naririto, Panginoon, ay habulin ng iyong pagpapala, Lord, ayon sa hindi maubos na kayamanan mo dyan sa langit, sa pamamagitan ni Kristo. Dahil, Lord, kami, Panginoon, ay iyong mga firstborn, Lord God. At punuin niyo po, Lord God, ng inyong pag-ibig at presensya ang bawat isa. And I declare, Lord God, that everyone will walk in the Spirit, in holiness, and in truth. At Lord, pagpalain niyo din po, Panginoon, ang lahat ng nagbigay ng ikapo. Buksan niyo po, Panginoon, ang durungawan ng langit at ibuhos sa kanila ang inyong pagpapala, Panginoon. At Lord, sa inyong mga anak, Lord God, na hindi rin nakapagbigay at walang kakayanan, Ikaw po, Panginoon, ang magbibigay ng kakayanan para sila'y pagpalain, Lord God, because you are the source of blessing. And Lord, ganun din po, Lord God, bless our food at maging kalakasan po ng aming katawan. And bless our fellowship together, Lord. At Lord, ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi. Bit-bit namin ang inyong presensya. Bit-bit namin, Panginoon, ang inyong double portion of blessing. And I pray, Lord, lagi niyo po kaming iingatan sa lahat ng aming mga decision. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat at pagsamba. At ang lahat ng anak ng Diyos na nagmamahal ay sumigaw ng Amen! Pwede po bang yumakap lang tayo? Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Yakapin mo siya at ipadama mo ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Mahal ka ng Diyos. Sabihin mo sa Kanya, mahal ka ni Lord. Pinili ka ni Lord. Amen. Hallelujah. Sige po, makakaupo na po tayo. Thank you, Lord. Naramdaman at naranasan po ba natin ang pag-ibig ni Lord? Amen. Sige po. Meron po ba tayong i-welcome? Wala. Ayan. So ngayon po, announcement po, habang binibigay po ang pagkain sa
Wednesday po, meron po tayong prayer meeting. Kung kayo po ay available, ayan po, dito po sa third floor ginaganap sa may Sunday School. Pero gusto ko pong i-welcome muli si Lady. Hi, Lady. Hello. Palakpakan naman natin. Thank you, Lord. At ikaw ay nakapunta. Sino? Saan? Asa si Dada? Ayun si Dada. Ay, syempre, welcome naman ulit natin. At saka si Rans. Hello, Rans. Ayan. Meron pa ba? Na-miss namin kayo. Meron pa po? Ayan. So, again, prayer meeting po every Wednesday. Iluhod po natin sa Panginoon ang panalangin, ang mga pinagpe-pray natin, Okay po. Sunod po, morning watch prayer meeting po every Saturday. So, ito po ay ginaganap sa bahay po nila Dr. Tin, 6 a.m. onwards. Ayan po, kung mga available po pag Saturday. And nung Saturday po, wala pong morning watch. Sa susunod na Saturday, tuloy na po yan. Next po, wala na. Yung Bible study po online ng mga kababaihan, Women's Fellowship, tuloy na po tayo sa Sabado. Okay, lahat po ng mga kababaihan nga, taas ang kamay. Ayan, kung available po kayo every Saturday, online po ito. Pwede po tayong kahit na nagluluto, naglalaba, pwede po tayong makinig. Amen po. Kasi online naman po siya. Ang oras po ay 8:00. At natatapos po kami minsan ng 10:00 ng gabi. Ayan po. Kung available po kayo, pwede po kayong mag-join. Marami po tayong natututunan na tinuturo ng Lord sa mga kababaihan. Okay po. Wala naman pong age. Kung youth ka, gusto mong sumama doon, pwede. Welcome po kayo. Ayan, wala na po. Announcement, wala na. Ayun, sige po, enjoy your food. And okay po, paalam na po. Ayan po, sige.